Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang ating tulong ay nasa ngalan ng Panginoon. na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, ikaw ang liwanag ng sandaigdigan. Halina, manunubos, halina. Kapatid, tayo ay nasa ikatulong at kakatlong araw ng simbang Misa de Gallo. Sisidyan natin na yung kandila ng Advento. Sa pagsisindi ng mga kandilang ito, tayo ay nanyaan yan ng ating sarili, maging tapat sa pagsisisi, pagbabalik loob, upang maging karapat dapat tayo sa pagdating ng Panginoon na mananahan sa ating mga puso. Ito ba yung magsisindi si Annalyn? Dito? Babasahin ba ito? Ito ba yan? Sina Annalisa Ticomen and family, Nelia Loberes and family, Maricel Francisco and family. Sindihan ang kandila ng altar sa gisag ng paghihintay. Magalak at magpuri, darating ang ating hari. Magalak at magpuri, ihanda ang sarili. Ama naming banal, nawa ang kandilang aming sisindihan ngayon na sumasagisag sa aming paghahanda sa pagdating ni Kristo ay magbigay ng liwanag, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. Gabayan mo kami sa pamumuhay na tapat sa iyong kalooban upang maging karapat-dapat kaming humarap sa pagdating ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa iyo di malilip na pag-ibig mo sa sangkatauhan. Pinarapat mo ang pagkatawan tao ang iyong anak para sa aming kaligtasan. Ang kanyang pagsilang ay nagatid sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Basbasan mo po ang mga kandilang ito ng Advento, pati na rin ang mga pamilyang nagsindi nito. Naway may bahagi namin sa iba ang liwanag at pag-asa dati ni Kristo sa mundo. Inihiling namin to sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Nga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin Ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri. Amor sa Diyos, amor sa Diyos, amor sa Diyos ang kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan
sama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naghihirap sa kalubang pasanin dahil sa pagkakasala sa amin umalipin, ay palayain mong pakundangan sa bagong pagsilang at dulot ang iyong anak naming inihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ayon sa propesiya ni Jeremias, isisilang ang isang hari mula sa angka ni David. Ito ang maghahatid ng bagong pag-asa at bagong buhay para sa Israel. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kaniyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay
maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siya, marangal, sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siya, marangal, at sasagana kailanman. Ang buong Diyos ng Israel, purihin ang taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen, amen. Mabubuhay siya, marangal, at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po tayo. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan, nagdadalang tao. Ito sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang maging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang iwalayan na lang ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyan pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pag-anak siya ng isang lalaki, at ito'y pag-aangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan na sa kanilang mga kasalanan. Nangyari lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may pag-anak dito ang isang sanggol na lalaki na pinakalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita sa ating kaluwasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga. Gising na po sila. Mabuti naman. Ako'y naantok pa ako eh. Joke lang. No, nandito na po tayo sa ika-3. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung mga front seat po, ito yung mga valedictorian na. Kaya dito ako magtatanong. Hindi, joke lang, baka umalis sila. Ibig po sabihin noon, sa ating paghahanda ng Pasko, may nakaugalian na nobena. Ibig sabihin noon, siyam na madaling araw. Kaya yung iba sa inyo, nung nagsimula yung nobena, kailan yan? Tuesday. Mas marami kaysa ngayon. No? At bukas, kakaunti pa kayo darating. Kasi yun, kaugalingan natin na pagpapalista, babalik sa graduation. Wag po, ang nobena should be 9 complete days. Okay? So, okay ba yung haba ng sermon ko last time? Okay yan? Kasi 4:30 na ngayon, pwede akong tumigil para umuwi kayo. Kawawa naman yung latecomers. No? At saka ngayon po, special day ito para sa akin. Kaya hindi ako uwi ng maaga. Mamaya ako sasabihin. Ang gospel po, kung titignan natin, sa ilang taon, naghahanda ang Israel para isa-isang manunubos.
tayo pong mga Katoliko, hindi tayo dumaan nito. Galing to sa mga Israel. 1,000 years. Hindi, wala silang ganito ginagawa natin. Ito ay typically Catholic practice po itong simbang gabi. Kahit yung ibang sekta, wala. Pero may mga sekta karon ngayon, sumusunod sa ginagawa ng mga Katoliko. Kasi noon, Katoliko sila, tapos lumipat. Siguro nangungulila, kaya binabalik yung gawain natin. No? Maganda naman. Pero ibig po sabihin, bakit tayo nagsasakripisyo? Gigising ng maaga. Anong oras kayong gumising? 3:30? 3. Sinong gumising ng 1? Ako gumising ako alas 2. Pero pinatay ko yung alarm kasi magnanakaw po akong 30 minutes. No? So, sakripisyo po ito, hindi ito gawang biro. Kaya pasalamatan natin, Panginoon, dahil binigyan tayo ng lakas para andito. Palakpak naman dyan, oh. Okay. Para sa Panginoon, ha? Yan po, pangugalian ninyo na pagkagising ninyo, kanina, pagkagising ninyo, nagpasalamat ba kayo? Nawala ako. Di ako maniniwala. Kasi nakagis na natin, pagkagising natin sa ano kayang ulam mamaya. Di ba? Pero kayo iba po. Sapat bago tayo matulog sa gabi, magpuros din tayo, hingi tayo ng patawad sa Panginoon. Kasi may nagawa tayong hindi maganda kaninang umaga hanggang sa gabi. Di ba? Oh. Palibang kung wala kang ginawa. Wala kang ginawa? Meron. Mabuti. No? Secondly, kayo pong araw na ito, ang sa gospel, narinig niyo yung gospel? Ha? Okay bang boses ko dyan? Yung nasa labas? Yung nagdadaan? Hindi, di marinig, no? So, ibig po sabihin nun, in olden times, ang Diyos nagpapahiwatig sa kanyang gusto sa tao sa pamamagitan ng dream, panaginip. Ako every night ako managinip, pero yung panaginip ko tagpi-tagpi, saan galing, hindi ko alam kaya hindi ako naniniwala sa dream. But sabi nga, you must dream and pay the price of your dream para paabot mo. Ngayon po, sinabi ng Panginoon kang Jose, kasi si Jose, nalilito na. Biruin mo o ba? Sige nga, bago po itong portion ng gospel, saan galing si Maria? Saan galing si Maria? Bago itong gospel to, galing po siya sa, ang makasagot, pwede nang umuwi. Hindi na matututo. Galing po siya sa kanyang igagaw, pinsan na si Isabel. Babalik kami, rewind natin. Saan yung galing? Sa Annunciation. Ano yung Annunciation? Pagpahayag, pagpahibalos sa Diyos. Sabi ni, sino yung arkanghel pumunta kang Maria? Gabriel. Sabi niya, Gabriel, magsaya ka kasi napili ka. Mula, pasensya kayo, Cebuano ako kasi hindi ako Tagalig. Tagalasang. No? So, sabi niya, papalad ka sa lahat ng babae kasi napili ka maging inahan ng Diyos. Sabi niya, inahan? Wala akong asawa. At that time, hindi pa po sila kasal ni Jose, ha? Pero ano na siya? Ano yun sa Tagalog? Yung pamamanikan? Mamalaye. Yun, naintindihan yun, mamalaye, pamamanikan.
pag-uusap yung pamilya tungkol sa pang-anak na mag-aasawa, napapasok sa buhay na magulo. Ay, hindi. Tahimik. No? So, sabi ni Maria, paano to? Wala akong asawa. Sabi niya, ang Espiritu sa banal na Panginoon, ano yung tawag, yung will overshadow you, no? Naintindihan yung overshadow? At mabubuntis ka at pakakalangan mo siyang Jesus. Yun lang po. Tapos sabi ng El, at para maniwala ka, yung pinsa mong matanda na, 80 mahigit, she is now in her 6th month. Pagkatapos noon, dali-daling umalis si Maria, pumunta kang Isabel. Hindi ko po i-advise, nasa following days po yun. No? Pero at least na mo idea na hindi, nandiyan lang yan. Kundi may connection po. So, ngayon, ang gospel ngayon, pagbalik ni Maria, after 3 months, bumalik na siya, and she was found with a baby. Buntis po. Kaya sabi na siya, paano yun? Hindi naman kayo nagsiping eh. So, si San Jose po ay tao na matarong sa Bisaya. Just. Ayaw niyang mahiya si Maria. Kasi po, background, alam natin, doon, pag ang babae naki-apid o naki-relasyon sa kalalaki tapos nabuntis, dadalhin siya sa plaza at babatuin hanggang mamatay. Gusto yung subukin? Mabuti siguro gawin natin yon sa community. Kasi po ngayon, uso na yung premarital. Hindi pa nga nagsasama, nagte-testing na 1, 2, 3. Hello, testing, 1, 2, 3. Pag nabuntis, tuloy ang kasal. Pag hindi nakabuho, walang kasal. Next. Ganun yun eh. Nasubukan niyo yun? Ha? Hello? Tulog na kayo? Huwag kayo matulog kasi wala pa yung cheese niyang kwento ko eh. Ha? So, ganun po ang sitwasyon. Kaya si Jose ay yung mahiya si Maria. Tao siyang matarong sa Bisaya pa. Tao siyang, kung sa Tagalog, patuwid, pabait. Kasi kung sa atin pa yon, pag kontra mo yung kapitbahay mo, yung anak mo buntis, bukas, marites. Di ba? Di ba ganun ang ating community? Lalo na pag galit tayo sa tao, hanapan natin ng kung ano yung masamang isasabihin. Imbes na kausapin natin siya, sinisira natin. Yun po ang tao ngayon. So with that, sabi ng anghel, huwag kang matakot. Just go on with the plan. Kaya, pagkagising niya, sinunod ang utos ng Panginoon. Ngayon po, para sa ating personal reflections, kayong panahon ito ng mass media, social media, sino dito ang walang cellphone? Kayo lahat ay may cellphone. Kasi kung wala kayo, bibigyan ko kayo. Pamasko. Pero sa year 2030 pa ibibigay. Kasi wala pa akong panggastos noon. No, dahil po sa mass media ngayon, nasisira yung mga values sa ating mga pamilya. Tignan po ninyo, yung sinasabi ko, i-verify ninyo pag-uwi. Sa panahon ng kainan, mga mag-anak, nagsa-cellphone. Di ba? Correct, no? Pero imbes na mag-usap,
kanya-kanyang asawa dito. Pwede bang gumamit akong dalawang term para matuto rin kayo ng Cebuano? Pag sinabi kong bana, B-A-N-A, asawang lalaki, ito mga bana to. Ito mga asawa, yung minyo, asawa, asawang babae. Sa Tagalog, asawa ka niya? No, sino bang asawa sa dyan? Asawang babae, asawang lalaki. Pero sa amin sa Cebu, clear, bana, asawa. Okay? Kakaiba na, ay mga bana ni Muday. Nasaan yung asawa mo? Ada, nasabit diyan ha. Iniwan ka? Ang taon. Sakit na, no? No? So, yun po, tingnan, mag-uusap, hindi. Panganak, ganun din. Sa simbahan, ganun din. Buti dito, wala akong nakitang cellphone kasi paalisi po na ako, embargoing ko yung cellphone. Pero pag nag-sermon ako, pwede mong mag-record para, pero kayo babalik-balik. Oh, yun pala si Father. Pero cellphone, TikTok, alam niyo yung TikTok, gaganyan. Oh, TikTok. Di ba? Sino marunong TikTok? Kayo, wala. Luma na to, luma. Joke lang, joke. No? So, ganun pong nangyari. Hindi tinuloy ni Jose. Kasi po, pag hindi niya yung ginawa, malalaman na si Maria. Tsaka ano po, pag nagliligaw ang lalaki, kahit sa ating kultura, naliligaw lang at least 1 year. Noon ha, hindi pa kayo nasilang noon, wala pa. Anong gagawin ng lalaki noon? Noy, baka alam mo, hindi ka naligaw noon. Sisibak ng kahoy, mag-iigib, malilinis. 1 taon yun ha. At saka hindi mo mahawakan ang daliri ng babae. Pag inawakan mo, kasal kagad. Oo. Pero ngayon, di pa nga inahawakan, nagpapakasal na. Advance. Yung mga modern na mga kabataan ngayon, mga ilan-ilan lang ang di. Yung mga liberated, kung wali, liberated, pero hindi. No? So, sa mga kabataan po, ito yung mensahe ko sa inyo. Live your life. Huwag niyo sayangin. No? So, kung hindi pa ginawa, babatuin siya. So, supposing we do that in our time, marami pong babatuin dito. Hindi kayo baka sabihin, sinasabi, hindi. Sa ating community, kasi may asawa na. Umalis lang yung lalaki, may next. Umalit. Oh. Pag hindi magkasundo, iwalay. Kayo po maraming broken families. Pagpapakasal, ang granding kasal. Nasa karwahe pa. Kung minsan, underwater pang kasal. Pagka next month, iwalay. Bye-bye. Ano yung pangako sa mag-asawa? Review. Anong pinangako ng mag-asawa? Sa hirap at ginawa, sabi ng lalaki, sa hirap pa din, sa kanya. Oh, di ba? Sunod. Ano ba sunod? Sunod. Sa kayamanan at kapurduyan, siya pa din. Hanggang ang kamatayan, pag-iwalayin kami, siya pa din ang una. Di ba nyo alam? Di nyo narinig yun, mga asawa, di nyo narinig yun? Na sinabi ng binubulong. Kaya tignan nyo, badala minsan sa Camotes po, doon ako, most of my time, I spent in Camotes, mga 20 years ako doon sa Cebu. So, minsan, Sabado, 6 na paris po. Pagkukumpisal, okay, wala ba? Pagdating sa isang paris, yung lalaki nangangamoy ng chiko. Alam yung chiko?
alak yon, mix yun, mix. Hindi po ba alis sa bibig mo even for 1 week? Sabi ko, tanong ko po, nakainom ka ba? Uminom ka? Hindi ko na sinabing kagabi. Basta sabi ko, uminom ka? Hindi po. Eh, nangangamoy ka? Hindi po. O, sige, tingnan mo, itong gutter line, ditong kumpisalan, nandun siya. Sabi niya, alin ba na? O, sige. Kailangan tuwid, ha? Walang... Tapos pagdating niya, sabi ko, nakainom ka? Hindi po. Lambot ng ulo. Sabi ko, sige, magsama ka 2 lalaki, 3 kayo, jogging. Umikot po sa puwerta ng simbahan. Yung buong buwan. Ilang beses, Father? Tingnan mo? 3 times. Alas 6 na umaga, nakabarong, nagja-jogging. Pagkatapos nung bumalik, Father, okay ka na? Okay na, Father. Sabi ko, akyat sa taas, humingang kape, way gatas, way asukar. Para ano. Tapos i-explain ko sa mga, tignan mo, 6, 7, 8, 9 pa po ako natapos sa misa. Kaya in-explain ko sa mga tao. At nakaunawa yung mga tao. Mula noon, hanggang umalis ako, wala nang uminom pa. Kasi po, pagkakasal kayo, usually po, yung mga lalaki, pinapainom ng kaunti para malakas ang loob. Kasi po yung mga lalaki, kalimitan, ito 5 to, hindi ako siguro, lahat ba to makakapasa. Kalimitan po, pag nanliligaw, walang dibdib. Diba? Paano ka nanligaw, Noy? Makukwento na ito eh. Pwede na asa. Paano panligaw mo? Nasabi mo sa kanya, usually po, titingin-tingin muna yun. Wow, ganda na. Tapos yung puso mo, kakabog. Diba? Huwag niyo sabihin, hindi totoo. Yung puso niyo, kabog ng kabog. Diba? Tapos, yung buhok niya, ganda, stand. Tapos yung kilay niya, parang sungay, nakagano. Yun lang, attraction. Akala kasi mahal na. Hindi pa yung pagmamahal. Ang pagmamahal po ay, sino may anibersaryo ngayon sa kasal? Kahapon. Nung isang araw. Kayo, kailan yung anibersaryo nyo? Ikaw, Noy. Wala na, pag nagsisenyor, nakakalimutan na magsalita. Hindi, natatakot. Sipode naman. So, ganun po, no? So, iwanan ko muna si Sandali, si San Jose. Okay ba nyo na? So, sa ating pong buhay, dapat makinig tayo sa salita ng Diyos. How do we know? Through people. Yung pangyayari sa buhay natin. Kaya po, pag may nangyayari, dapat maroon tayong pamalandong. Yung pagbuni-muni. Muni, no. Ganon. Pag muni-muni ano ba yun? Ano bang relasyon? Then, more or less, malalaman natin ang gusto ng Panginoon. Amen? Kayong po, masaya ako ngayon. Dati naman ako masaya, di lang nakikita sa mukha ko. Kasi para sa akin yung tao, lalo na lalaki, naglalakad, nakangising yun. Ang isip ko sa lalaki, ganun. Sa mga babae, dapat smile. Hindi na yung nakalabas yung ngipin. Pero kasi po yung mga babae may certain style, ngingiti. Oh. Diba? Pero palagi ka nakabulak.
pangit, no? Ngayon po ay 43 years ago, ito po yung araw nating ordination. Oo. Pero wala kong handa, ah. Hindi kayo imbitado. Joke, pasalamat po, sabaan ako ninyo sa pagpasalamat sa Panginoon na nakaabot ka ng 43. Not because dapat ako makaabot, because po yun sa faithfulness ng Panginoon sa akin. Hindi ako naging faithful. Bakit ganun? More or less, one way or another, nagkakaroon tayo ng infraction. Di ba sabi namin, mahalin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Mahalin mo yung kapwa, the same. Kayo ba, yung mag-asawa, 24/7 ba nyo mahal yung kapwa, yung asawa nyo? Siguro nung kinasal kayo, kasi sabi ng lalaki, ne, sagutin mo ako, mula ngayon, di na ko titingin kahit kanino, sa'yo na lang palagi. Oo, sa'yo na lang, kung nandyan ka. Kung wala ka dyan, huwag niyo sabihin, kayo ang kasi pag kayo, sabi, ako pater, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Hindi, ay. Sa iba, maganda kayo. Sa sarili mo, maganda ka. Pero tayong lahat, sa harapan ng Panginoon, ay maganda. Di ba? Ngayon po, tayo bigay ba natin sa Panginoon ang dapat natin ibigay? Sa lahat ng oras, sa lahat ng 24/7. May kakulangan. Ganon din po mga pare, sa aming mga pagkukulang. Halimbawa, may lalapit sa amin, magpapatulong, kung makatiming na marami yung nasa isipan mo. Ano ba yan? So, mamaya na. Di ano na yon. So, pero kahit na ano pong nangyari, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, unang-una, hindi man siguro karapat dapat na pero yung kasabay ko namatay na. Kaya ako hindi pa. Ibig sabihin, malaking biyaya. Di ba? Kahit yung pagkukulang ko, gusto ko kahit ngayon gusto ko magtrabaho, pero limitado. Nandyan lang ako sa Kasi mahal na mahal ako ng mga kasama kong pare. Ayaw nilang magtrabaho. Sabi, senior ka na. Matanda ka na. Hello! Kasi yung iba mapupungay ng mata. Nagsisikap. Huwag na alasing ko, no? De, joke lang po. Kasi yung gusto ko patulog, sleep. Sleep, my darling babies. Pero ingat lang po kayo, pag natapos ako misa, may iwanan kayo dito, wala kayong snack. May snack, no? Meron yung snack. Kape at sumandaw. Ibig sabihin, di pa sure. Uy, siguruan ninyo si Kwate, tsaka, no? Walang bibingka. So, kasi po, natanong ko yun, kasi nung bata ko, lalakad kami nanay ko to at least 1 kilometer per day. Palayo po, wala pang tricycle noon, bata ko. Sabi niya, friend, samaan mo ako magsimba. Yung tatay ko, para po, liwat ninyo ba, mga asawa. Ngayon, sinong may asawa ngayon? Kasama. Wala. Ikaw, meron. Wala lang. Dapat po yung pagsisimba, magkasama yung mag-asawa. Di ba? Ako sasabihin ko sa totoo, pag nakikita kayo mag-asawa, tapos pagkatabi, nagsisimba, masaya po ako. Ibig sabihin hindi ako masaya pag ang babae nandito, tapos yung lalaki nandoon sa likod. Alam, masapang iniisip ko. Pag ang lalaki nandoon sa likod, sabi, ang nasa isipan nila, ganito. Yung asawa nandun sa harap, sa likod.
naghahanap ng reserba. Joke lang, baka magkatotoo. Sabi ko, pag-asawa kayo, bakit di ka tumabi sa asawa mo? Diba? Sabi ng pare, oh now you may kiss kiss of peace, ibigay ang kapayapaan sa isa't isa. O yung mag-asawa, pwedeng kiss, pero madali lang. Yung katabi mo, hindi mo asawa. Sabi ng babae, di, mas maganda yun po. Kinasal kayo, magkatabi. Di ba? Hello, Noy? Nung kinasal ka, nagkatalikuran kayo, nagkatabi. Katabi, di ba? Hello? Ano pa posisyon mag-asawa? Tabi, hindi. Pag nagsimba, tabi. Kaya itong mga lay, sabi ko sa akin paroga, kayong mga lay mister, dapat pag nagsimba, katabi ang asawa. Tapos, pupunta lang, gano'n yun. Pero ayaw po nila eh. Gusto nila, parang binata. Iray, pero ikaw di na ka pwedeng binata. Yung paborito ko si Manoy kasi, hindi na, ito, ngayon ako magmisa, madaling araw, sunod, Pasko na akong babalik. Hindi na niya ako malilimutan. Ang theme song. So, ganun po yun, ha? Isama lang, kahit ipagdasal lang. Pagdasal, kapadre, para hanggang sa po yung para sa akin, sana makarating ako. Sama sa mag-asawa, dapat yung mag-asawa nagdadasal para sa isa't isa. Di ba? Tignan nyo, binata, tapos yung puso mo tumitibok dahil yung doon, yung kilay niya maganda. Yun lang naman ang nagkagustuhan mo, yung kilay. Ugali, alam mo ng gali? Hindi, oy. Hindi. Pag nag-asawa ka, kaya yung pag-aasawa, para po tumatalon sa mataas na, ang tawag mo, creep. Di, taas na bukid, bundo yung doon. Kasi di mo alam yung dadatnan mo. Alam nyo? Basta ka sa mag-asawa, ang alam nila, yung night time, sabi niya, uy, tulog tayo. Ayun na, mamaya na. Tulog. Kape, dami. Lalo, pag may mga anak na, yung mga anak, nagiging kontrabida sa asawa. Di ba? Hindi ikaw. Hindi. Baka magalit sa akin, ha? Mamaya. Sabi, bakit ba yung pagbuntungan ni Padre? Joke lang. Siya po, kaya susunod po, pag nagbimis ako, bakante yun dito, bakante. Kasi di nila gustong lumapit ako sa kanila. Hindi po, wala pong ano yun. But peace. No? So yung po ginawa ni San Jose, sana tayo rin ay matuto sa mga San Jose. Siya po ang modelo ng mga bana ng mga lalaki sa pamilya. Tingnan nyo, Holy Family, Maria, Jose, Jesus, Jose. Nandiyan po sila tatlo. Kahit na walang bata, sila rin naghanap yung mag-asawa. No? So, pagdasal po natin na sana itong ginagawa natin na sakripisyo ngayon ay babalik sa atin na magiging mapareha tayo ni San Jose. Para sa ganun po, yung buhay natin habang nandito sa mundo, preparation po susunod. Huwag niyo kalimutan, wala pong mananatili dito sa mundo. Tayo lahat ay darating. So, tignan niyo, pinaghirapan ko ito. 3 araw ko sinulat. Tapos, napa-page 1 pa ako. Tapos, alas 5 na, titigil na lang ako. Baka yung kape, malamig na mamaya. No? Next time na po, susunod ko yung sumpay. Yung sabi ko nung unang gabi, kung meron kayo gusto any formation, kasi busy kasi si Father Sam, sabi mo, Father, ibentahin namin si Father Efren dito.
pagbibigay ng Christian formation. Yung gusto lang. Kasi po, marami tayong hindi alam, no? Ang mga pari po nag-aral para maging guide sa mga Katoliko. Pero yung sabi nga ng doon 1960s, ang mga Katolik po around 80%. Kayong year 2000 na Katoliko is only around 53%. Pero mo yun, 68 to 53. Bakit? Naglipat. Bakit anong gusto? Ayoko na sa Katoliko. Taas ng sermon ng pare. Ayoko kayo. Huwag niyo kong gawin dahilan pag lilipat kayo. Pero lilipat ba kayo? Ang upuan? Di. So marami po tayong kulang. Kaya sa akin, masaya ko pag nakabibigay ako ng formation para sa mga Kasi tingnan yung mga magulang natin, yung tatay, nanay ko, hindi man ako tinuruan nito. Wala sila, di rin marunong. Kung ang magulang, walang alam, ano pong ituturo sa inyong mga anak? Mismong panguros lang, hindi marunong. No? Low. Oras, ay aga pa pala, kala ko alas 6 na. Joke lang po. So, huwag niyo kalimutan, si San Jose, tao na matuwid, kaya ginawa. Bukas po, ibang gospel na rin, sundan po ninyo ang pangyayari. Huwag kayong mag-alala, bukas wala na po ako dito. Hindi ko po schedule. No? Pero sa 24, schedule po doon sa Woodcraft. Di ko nga alam saan papunta doon. Sa alas 8 daw po yun. No? So, okay na kayo? Pag okay na kayo, anong ginagawa nyo? Tataya na kayo. Ang sunod po ang prayer, the faithful. Sino po? Pinagkatiwalaan ng Diyos si San Jose bilang aligi ng tahanan ng banal na mag-anak. Sa tulong ng kanyang panalangin, tumulong tayo sa Diyos na kailanman hindi nagpapabaya. Sa bawat panalangin ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Leon na aming Santo Papa, kay En na aming Obispo, mga pari at mga lalaking relihiyoso, masalamin nawa nila ang dakilang pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang makaamang pagkalinga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kawani ng pamahalaan, matularan nawa nila ang katapatan ni San Jose, nang sa gayon, kanilang magawa rin ang kalooban at kagustuhan mo para sa aming bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, maipadamanawa nila ang kanilang pag-ibig at pag-aaruga sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at mabuting pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ni San Jose. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namayapa na masumpungan nawa nila ang kaharian at kaningningan mo, O Diyos, na hindi nagmamaliw kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, tulungan mo kaming magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim na niyong makapag-amang pag-aaruga. Turuan mo kaming matulad kang San Jose sa siya maging tapat at masunurin sa kanyang mga pag-ako sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ng Yesu Kristo. Amen, Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
aming dalangin. Nakaligtas ay aming marating. Magsitayo po tayo. Nalangin kayo mga kapatid, ang pagkain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumika, ang pagdiriwang namin nito ay pagkain sa iyo ay magpagintap. Dapat dawa kami magibabawat ang ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abag tao. Tapos kami pagalingin sapagkat siya na mamagitan ka sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat dahil kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo ng aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilaan ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Kayong pinag-aandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaysa ng mga anghel nagsisiawit nagpupuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw bukal na tanang kabanalan, kaya sa pamagitan yung Espiritu gawing banal magkaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tangkapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
naman nang matapos ang hapunan, ginawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo sa bagong tipan. Ang dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-aalala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin ito. Ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mahaling apit mo iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusan mo kami sa pag-ibig ni Leo, among Papa, ni Ambo, aming Obispo, at anang kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa silang mabubuhay. Gayon din na lahat na pumanaw, kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapanting kaming lahat na makasalon sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ang ina ng Diyos, kaysa rin San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, umuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karalangan mo sa pamagitan ng iyang anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat na papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming magkapagkakasala. Pagkalooban mo kaming kapayapaan, pagkakaisa-ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumanyo. At sumaiyo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero.
Magsiluhod po tayo. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagpapalad tayo, tinawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Tahimik na pananabik sa iyong pagsilang.
Tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming pagsalo-salo sa banal na kain lang. Lagi daw naming padama ang iyong kagandaan loob upang kami magkamit ang kaligtasan, pakundangan sa pagkatawan-taon ng iyong anak. Gayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo samantalang ginagawad ang pagpapala. Ang maraming magpapagpala, ilingap po ang dinadalisay ang iyong panganak. Itaguyod mo ang iyong kanang kamay, iyong sambayanan upang makasapit sa aming inilang buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpagpalain kayo makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo at patuloy na hanapin at sundin ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa Diyos.